Sa mga bago pa lang dito sa aking channel, sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi. And at the same time, kung nakasubscribe kayo sa akin, ma-notify ang mga cellphone ninyo kung meron tayong breaking news, kung meron tayong bagong update, kung meron tayong bagong uploads, at kung nagla-live itong channel na ito, malaman po ninyo, ma-notify kayo, okay? So mahalagang mag-subscribe tayong lahat. Subscribe, 1, 2, 3, go! Okay, nakasubscribe na ba? Okay. So, let's start. Ang issue ay patungkol na dito ngayon sa kay Tatay Digong, no, napunta sa ICC. Ngayon, no, binabalik na naman nila itong issue ng confidential funds. Walang katapusang confidential funds na naman kung ano na namang naiisip nitong taga House of Representatives na talagang wala pa rin. Meron na naman silang, aside doon sa piatos-piatos na yun, meron na naman silang bagong natuklasan. Bakit na naman hindi talaga nila ito binuhos ng isang bagsakan lang, di ba? Dito mo talaga makikita na yung script nila, ha? Yung script nila, talagang ano talaga, ha? Binabase nila yung script sa sitwasyon rin ng kalaban nila. Alam nila, silang mga House of Representatives, alam kasi siguro nila na yung issue, BICAM, PhilHealth, yung taong bayan nakatutok na doon sa mga problema ng Pilipinas. Uy, paano ba natin ito matatakpan itong mga issues na ito? O gagawa na naman tayong bagong pangalan. O kasi parang lumang-luma na yung piatos eh. O parang ganun. O ito, panoorin nyo. Pero sabi ko nga po, maganda rin po na tignan natin yung mga... Alam mo, sa totoo lang, Representative Ortega, ha? Ito sasabihin ko lang sa iyo. Diyan sa mga papresko ninyo, sa totoo lang, Representative Ortega, ha? Sabihin ko lang sa inyo, ang dami ng na nayayabangan sa inyo. Hindi ko lang alam, ha, kasi siguro sa personality mo yan, yung mga pabiro mo na very corny, yung mga pabiro mo na tinatarget mo yung mga Duterte sa mga biro mo, ha, pero nakukornihan yung tao. Di ko lang alam, Representative Ortega, ha, yung karisma mo, pero marami pong taong bayan na yayabangan sa inyo. Sa totoo lang. Ako, sasabihin ko lang sa iyo yung yung aking reaction. Kasi vlogger ako. Nagbibigay ako ng reaction, hindi lamang sa issue. Pati yung personality nyo, magre-react ako, ha. Kasi mga politicians kayo eh. Kung nayayabangan ang Pilipino, ang taong bayan sa inyo, meaning to say, there is an impact na kung ikaw ay tatakbo, di ko lang alam, ha, kung ngayon ka ba tumakbo sa 2025 o sa 2028 ka ba tatakbo, pero kapag ang tao ay mayayabangan sa iyo, it will give a big impact sa inyo. Ang tanong, mananalo ka pa ba? Kasi yung kinalaban mo, yung lagi mong pinupunteriya, mga Duterte, ha? At proven and tested na yan, lahat ng mga kumakalaban ng mga Duterte matatalo. Sabihin ko lang sa iyo, Representative Ortega, yung style mo yung ganyan, marami pong nayayabangan sa inyo mga taong bayan. Number po, yung 600 plus na meron pong records. Kasi kailangan din po natin siguro na tignan kung nakatanggap nga po ba sila o meron silang mga nakuha na pondo. Halos 2,000 ang recipients ng confidential funds ng tanggapan ni Vice President yan ang bago nilang pautot, ha? Yan ang bago nilang pautot. May bago na namang mga daming pangalan raw. Duterte at ng Department of Education sa ilalim ng kanyang pangasiwa. Batay ito sa libu-libong resibong isinumite ng thousands of receipts raw. Ang questionable, ha? At DepEd para sa liquidation ng confidential funds. Ayon kay House Assistant Majority Leader, La Union 1st District Representative Paulo Ortega, 600 sa mga pangalan na may kumpirmadong record o tala sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ito ngayon ang gustong masilip ng kongresista kung kumpirmadong may natanggap na bang confidential funds ang mga ito. Alam niyo, sa totoo lang, bilib na bilib ako dito kay VP Sara eh. Yung sa Mary Grace Piatos na issue, ha? Tinatanong si VP Sara doon,
kitang-kita ko na si VP Sara po, hindi po niya direktang sinasagot. Kasi, she is holding his cards. Okay? She is holding his cards. Kasi, useless yung media eh. Para sa akin ha, useless ang media. Kung ikaw ay sasagot sa media na hindi naman yan ikapanalo sa kaso, huwag ka na lang sumagot. Di ba? Oh. Ngayon, itong issue na ipinalabas nila na marami na namang mga pangalan na questionable patungkol dito, tahimik pa rin si VP Sara dito. And I know, VP Sara is holding her cards patungkol dito. Kasi po, kung si VP Sara po ay tatanungin siya ng media patungkol dyan at sasagot si VP Sara, ha? Makapaghanda yung kasi duda ko rito ha, kapag aabot ito sa point na dapat na talagang sumagot si VP Sara sa impeachment, no? Itong confidential funds na ito, matutuklasan na lang nating lahat na mapahiya itong House of Representatives sa kanilang mga aligasyon. Kasi po, kung sa totoo lang, kung ang pagbabasihan natin yung COA, sabi po ng COA, malinis talaga si VP Sara sa mga confidential funds na ito. Saan ba tayo maniniwala? Sa COA o dito sa House of Representatives? Dalawa lang yan. O di syempre, alam nyo naman, yung mga kalaban ng mga Duterte, syempre maniniwala yan sa House of Representatives. E di syempre kami, noon pa man, supporter tayo ng mga Duterte, syempre maniniwala talaga kami sa COA. Kasi alam namin na malinis ang mga Duterte. Ito ang pahayag matapos na madagdagan pa ang bilang ng kahina-hinalang pangalan ng recipients ng confidential funds ni VP Duterte. Partikular na ang mga may kahawig na pangalan ng high-profile personalities at celebrities tulad ng Hanilet Camille C., Fiona Biong, Fiona Villar. Ito isa lang isa lang ito sa mga examples na inilatag nila, ito mga pangalan na ito. Di ko rin maintindihan na kung saan nila nakuha itong mga pangalan na ito. Ito ba ay gawa-gawa o talagang sinadya ito sa confidential funds? Kasi dati na yung sinabi ng mga experts na mga abogado na talaga yung mga confidential funds, mga alias lang talaga yung inilagay kasi pinoprotektahan po yung mga pangalan na ito. Kasi confidential nga eh. Yan nga nabubuhan tayo dito sa mga Quadcom na ito eh. Fiona Ranites, Ellen Magellan, Erwin Q. Ewan, Gary Tanada at Joel Linangan. Mapapaisip ka po talaga kasi parang ang tingin mo dito sa diba, mga tao. Ang style ng House of Representatives, no? Ipinalabas talaga nila na may anomalya talagang ginawa si VP Sara. Na hindi nila hindi nila kinonsider ito confidential funds. Confidential funds. Kasi kung pagbabatayan lang natin ang batas patungkol diyan sa confidential funds, mapahiya itong mga congressman na ito, sa totoo lang. Kasi sino ba namang maglagay ng totoong pangalan dyan sa confidential funds? Confidential nga yan. Kasi nakasalalay po ang seguridad ng bayan natin dyan. Tamad na akong mag-explain dyan. In-explain na namin yan ng hindi ko nang maintindihan bakit itong mga congressman na ito hanggang ngayon bangag pa rin yung pag-iisip. Multo. Wala pong pagkataas. Ikaw siguro yung multo kasi wala kang alam patungkol dyan. Bakulaw ka talaga. Ang isyong ito nakapaloob sa Article 2 ng impeachment na nakahain na sa Senado. Partikular na ang pagsira sa tiwala ng publiko at graft and corruption dahil sa umani paglustay at maling paggamit ng confidential funds.
Nakauwi na sa Pilipinas si VP Duterte pagkatapos ng halos isang buwang pananatili sa The Hague para asikasuhin ang kaso ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nahaharap sa Crimes Against Humanity sa International Criminal Court o ICC. Ayon so yan na po ha. Sa akin lang dito, no, sana, alam ko naman na itong script nila ha, sa totoo lang, predictable na po itong Administrasyong Marcos. Lahat ng ito, planado na ito ng Administrasyong Marcos. Aabot ito sa point na mag-impeachment hearing talaga, no? So hihintay tayo dyan sa impeachment hearing. At I am very confident na mapahiya sila, no? Itong House of Representatives sa mga akusasyon nila kay VP Sara. Yun lang ang sa akin, ha. Don must be dead, Don must be dead, you must be dead, Don must be dead, Don must be dead, must be dead. Si Don man, dito na laging nakaabang, hatid ang balita mula umaga hanggang gabi. Politika sa Pinas, bawat galaw na susubaybayan, kasama ka sa kwento ng bayan, laging may say-say, laging updated sa kwentong politika. Si Don Marang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Senado, Kongreso, Malacanang at kalsada, bawat usapin, sinisilip niya ng tama. Ang totoo at walang bias ang kanyang dala. Para sa Pilipino, bawat kwento'y may halaga. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Marang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Kung gusto mo ng balita, dito ka tumutok. Walang kasinungalingan dapat at walang halong usok. Si Don Marang gabay mo sa katotohanan, bawat balitang dala sa bayan nakalaan. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Marang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Don Mar TV, ang iyong kakampi sa balita. Tunay na serbisyo sa bayan, nakatuon ang mata. Kaya't mag-subscribe na para lagi kang una. Sa kwentong politika ni Don Mar TV, tayo magkakaisa.